now I get it. Oo, kung bakit hindi nagsasucceed yung kanilang destabilization attempt, 'di ba? Kung bakit hindi nagiging successful yung pagpapabagsak nila kay presidente. Ngayon alam ko na. Kasi according sa mga militar, mga active at retired military officer, ayaw talaga nilang sumama kay Sara Duterte. Una, yung reason nga po doon mga minamahal is pro-China. Tapos pangalawa, inireveal nila may krong-krong daw. May krong-krong daw. Itong si Sara Duterte, so bakit sila sasama? So yung punto, ipapanood ko sa inyo yung video Yung punto nila dito, okay, paano kung mapatalsik si presidente? Tapos ang ipapalit si Sara Duterte, pro-China yun. Ayaw ng mga militar na maging pro-China tayo. Pangalawa naman, pag yan maging presidente, may krung-krung yan. Ano yung gagawin yan sa taong bayan? So kahit yung mga militar, na kahit siguro ata sandamakmak na yung kanilang ibinayad, hindi sila pumayag. Mga minamahal. Diyos ko. Siguro yung mga napa-oo lang dyan, yung mga sasama sa mga rally-rally nila, mga plano-plano effect nila, I think mga minamahal, yun yung talagang mga kapos. Yun yung mga, I think, naghihikahos. Diba? Alright. Panoodin muna natin itong sinabi ni former Senator Antonio Trillanes sa kanyang interview. Okay. Base sa bilang ko, siguro pang-anim o pang-pito na to na attempt ng Duterte camp na patalsikin ang Marcos administration. Maaaring hindi na nararamdaman yan o hindi kasi overt as yung ginawa namin na talagang lantaran. Sa kanila, may mga plano to instigate a public outrage pero kinakapos. Yung military component, hindi na napupunuan. Kasi none of these people are brave enough to recruit and eventually to go out the way we did. So, yun. Kasi ang pinakang base sa aking pagpupulong sa mga contacts ko sa military, ang issue sila unang-una, si Sara ang makikinabang. Si Sara, kung mapatalsik si President Marcos, si Sara ang uupo, si Sara pro-China. Yan yung deal breaker sa mga military. Pangalawa, ito, in so many conversations with military officers, alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. I'm not sugarcoating anymore. I'm saying it as it is. Alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. At kung siya magiging presidente ng Pilipinas, malalagay sa kapahamakan ang sambayanan. Actually, I'm not sugarcoating also, pero recently, alam ninyo, mga minamahal, na, di ba nagkakaroon nga ng gera. May mga OFW tayo dyan sa Middle East. So ngayon, ang eksenang hanash ni Sara, bakit parang wala daw ginagawa ang gobyerno? So, nag-suggest siya ng suggestion. Okay, sige. Tinitake naman ng government any suggestion as long as hindi mapapahamak, 'di ba? Ang sambayanan nating Pilipino. Ngayon, nag-suggest itong si Sara Duterte. Sabi ni Sara, mga minamahal, ganito. Magpadala kasi ng eroplano. May kaibigan nga ako galing doon sa lugar na merong tensyon. Nakauwi naman dahil sa eroplano. So bakit hindi na yun yung gawin ng ating gobyerno? Nung panahon nga din ng COVID, nagpadala din kami ng eroplano. Like, Sara, ano yung ginagawa mo? Unang-una, hindi dapat tayo mag-rely base lamang sa kaibigan mo. Kasi, what if yung kaibigan mo, hindi naman pala yun yung ginawa?
chika niya lang yun sa'yo. Wala ka kasing yung proper na ano ba, na plans, 'di ba? Lalo pat himpapawid yun nagpuputukan. Paano nangyari yun? Pangalawa naman, yung sa COVID-19, my God, iba po yung international sa domestic. Tandaan ninyo, nagkakaroon na po ng pasabugan dyan sa himpapawid, yung mga missile, Keneme, Eklavush. Diba? Tapos balak mo pang magpadala ng eroplano. Eh, paano binomba yan? Paano kung tinarget yan? Gets ninyo, mga minamahal? Sara Duterte naman. Kaya nga, tama. Yung sinabi ng mga militar, na itong si Sara Duterte ay may kurung-kurung. Sa pag-iisip. Siguro yan din talaga yung reason kung bakit hindi sumasama yung ating mga militar, diba, rally, kasi may kurung-kurung nga si Sara Duterte. Ah, Diyos ko. So, yun yung mga deal breakers. Tapos, itong mga, another one, yung mga Duterte na retired generals, yung mga ilalagaan nila noon. Alójate por menos con precios May ads. exclusivos para la app. Descarga la app gratuita de Booking.com hoy. Hindi rin gusto si Sara. Ang gusto nila, Si Duterte. transition government. So, may mga ganong internal dynamics. You're talking of the likes of General Pokis. Yan. Yan, Oo, yan. sila. Yung mga ganon, yung mga retired gusto nila, kami na. Di ba? Hindi si Sara. Hindi si Sara. Kasi alam din nila yung kakulangan ni Sara. Okay. Di ba? So, pero sa mga active, two major issues. Si Sara maka-China at may diferensya sa pag-iisip. Okay. Yun. So this is an inside view of Yeah. the thinking within the military circles. Yes. May kurung-kurung nga, mga minamahal. So, yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, may kurung-kurung din. Nakakaloka, mga minamahal. Malakas lang talaga sa posting. Itong si Sara Duterte, malakas lang sila sa rage bait. Malakas lang sila sa mga baiting post. Ganyan, di ba? Pero si Sara Duterte, may kurung-kurung talaga. At sa mga matatalino naman talaga dyan, walang naniniwala kay Sara kasi magnanakaw. Diba? Noong 2022, maybe kaya natin binoto si Sara kasi wala pa naman siya mga major dam issue. Diba? Major issue. Kagaya ng pagnanakaw. Wala pa naman masyadong ganong issue. More on confidential. Yung lumobo lang yung confidential funds niya. Doon yung issue niya. Pero nung naging vice-presidente na siya, doon na nagsilabasan at doon na din nakita natin na may kurung-kurung nga si Sara Duterte, mga binamahal. So, kawawa. Iyak, malala, mga minamahal. Alright. May kurung-kurung Sara ninyo. According yan kay Trillanes. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.